So, eto na nga mga insan, si Tililing, tinoyo na naman yung pagiging sintu-sintu niya, yung pagkakaroon niya ng saltik, pinasa niya kay BP Sara Duterte. Sabihin ba namang si BP Sara ang dahilan bakit lumabas yung 18 Marines na yun, na binayaran daw? Yung tinurong bag, yung nagsabing, yung lumabas na nagsabing bagman daw siya ni BP Sara Duterte, pinaniwalaan agad nila yon. Pero yung 18 Marines na lumabas na nagsabing bagman sila ni Saldico na nag-deliver sila ng male-maletang pera, hindi nila pinaniwalaan yun. See? Nakita nyo kaibahan dun mga insan? Pinaniwalaan dahil nga magagamit nila kay BP Sara Duterte. Di ba? Ang 18 Marines dahil alam nilang sasabog sa pagbumuka nila yung kasinungalingan nila, hindi nila pinaniniwalaan bagkus kinasuhan pa nga nila eh. Di ba? Malinaw mga insan na mayroon talaga silang pinagtatakpan at guilty sila. Sa akin lang yun ha, opinion ko lang yun. So panoorin natin ito mga insan. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip ang bise. Sa tamang pag-iisip ba kaya sa Trillanes din? Ganyan nilarawan at tila kinodyan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga, what's the term dyan? Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-release ito. Nabibigyan ko ito ng powers ng presidency. Iba to. Kaya GT Trillanes, Bottom line, she is unfit to hold public office and more so she is unfit to be president. Lagot ka. tingin din na dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang binabaliktad niyo pa ng umani dating Marines at bagmen umano ni Saldico. Kahit din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako ay confident once makita nung mga congressmen at ng taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Pape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. Ang lakas ng sapak mo, Tililing. Sobrang takot mo na ba na maging Pangulo si VP Sara Duterte dahil lalabas yung pagiging traitor mo sa bayan? Ikaw pa lang nanguna para sa mga ICC na yan, para tuluyang madala si former President Rodrigo Duterte dun sa Dahig, Netherlands, Now we know. Tsaka huwag mong gamitin yung term ng taong bayan. Taong bayad yun, sila yun. Yung totoong taong bayan, naninindigan yan sa tama at nag-aantay ng kasagutan kung totoo ba yung mali-maletang pera diniliber sa inyo. Yun yung dapat yung atupagin. Yun ang dapat yung sagutin. Hindi yung babalik ta rin nyo Nilabas yun ni VP Sara Duterte. Ano yun, paninira, destabilization. Pagka merong masabi sa pamahalaan, destabilization na kaagad. Di ba? Hindi ba pwedeng imbestigahan nyo muna bago magkaroon kayo ng konklusyon na ganito ganyan ang gagawin nila? Di ba? Dahil nga wala kayong masabi, takot kayo, namabunyag yung inyong partisipasyon dyan sa mali-malitang pera, ayan na, kung ano-ano na yung pambabaliktad na gagawin nyo. Estado na yan, panghugas ng kamay, pag ano yan, tawag nito, tawag nitong, ano nyo yan depensa nyo yan panangga nyo yan Di ba? Gusto nyo ibalik yung bintang, ang sisi doon sa taong matagal nyo ng focus para pabagsakin. Kaso, hindi nyo talaga kaya dahil protektado siya ng taas, protektado din siya ng mga taong bayan. Tunay na taong bayan hindi taong bayad. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Hindi mo talaga Tililing.